Kamusta po kayo? Sana lahat po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Head po yung reading ninyo para sa May 7 to 15 or kung kailan man po dumaan sa inyo itong aking reading. Lahat naman po ng reading ko ay timeless. Wow, friendship oh. Sabi dito, oh, baka yung iba, meron kayong kakilala na madidevelop into friendship, no? Pwede may mga mamimit kang bago, eventually, magiging ka-close mo, magiging friend mo. Pero pwede rin daw kasi ditong may friend na mangangailangan ng tulong or kindness. It's either you or yung friend mo, no? Maaring mag-reach out, no? Pwedeng merong makatulong, pwedeng ikaw yung makatulong sa kanya, or pwedeng siya naman yung makatulong sa'yo kung ikaw man yung nangangailangan dito. Okay. So, makakatulong ang iyong excellent counseling skills sa kaibigan mo na ito na nangangailangan ng tulong. Okay? Oh, pwedeng yan eh, matulungan mo siya sa problema niya. O kung sa pera man yun, sa trabaho, baka mai-recommend mo siya, alam mo yun. Mabigyan mo siya ng advice, tips. Or mabigyan mo siya ng moral support kung hindi man yan about money. Tough and trying times, Taurus. So, syempre, yung buhay natin, hindi naman always smooth yung ride or yung road na dinadaanan natin. And may mga times talaga na nakaka-experience tayo ng difficulties, problems, o sabi dito kasi pwedeng tough times ahead. O ang sinasabi dito ay kailangan mong mag-isip, magplano para sa long term and make decisions accordingly. I-avoid mo yung mga negative, everything negative, no? Including people. Okay? Love. Oh, for some of you, looking for love ka ba? Naghihintay ka ba ng love na darating? O, bakit ko tinanong? Lumitaw yung love card. Sabi dito, love is in the air. Taurus. Yan. Pwedeng may connection, person na darating sa'yo. This is a great time, yan, for commitment in taking relationships to the next level. Kaya yung iba sa inyo na meron na kayong particular na person na kakonect, nakilala, or ka-talking stage, pwedeng ito na yung sign na yung connection ninyo or relationship ninyo is magto to the next level or leveling up na. Char. Yun yung sinabi, o di ba? May upgrade pagdating sa relationship or sa connection. Ano pa? Twists and turns. Yun na nga yun. Kasi nga merong mga tough and trying times dito. Alam mo, parang may binabanggit doon sa isang card mo na importante talaga yung pagpaplano for long term. Importante yung pag-make ng decisions. Tapos dito lumilitaw na naman about planning. Pero kasi ang binabanggit naman about this card is kung meron ka man daw mga ginawang pagpaplano, pwedeng alam mo yun, pwedeng hindi mag-work yung mga plano na yun or eto kasi ang sisterito, may darating na mga changes. Biglaan. Hindi mo ine-expect. Kaya kahit sabihin na natin na nakapagplano ka na, alam mo yon, may mga carefully laid out plans ka dyan, meron kasing twists and turns na paparating. Yun nga yung mga unexpected changes or major changes, binabanggit dito. It could be major changes and interruptions na darating.
Kaya kailangan mo daw ng lots of rest para makakope ka dito sa upheaval or mga twists and turns na ito. So, yan. Expect mo na talaga the unexpected dyan. And mukhang matcha-challenge ka talaga dyan. Kaya brace yourself, Taurus. By the way, please don't forget to subscribe or follow. Kung talaga pong gusto nyo akong tulungan or suportahan, yun po yung way para matulungan or masuportahan nyo po ako. Bawat like, follow, subscribe, comment, share, nakakatulong po yan. Especially kung hindi po kayo nag-i-skip ng ads. And kung gusto nyo maka-avail ng private reading and other exclusive perks po sa akin, you should visit my official, one and only official Purple Teen FB page. Meta-verified po yun. No? Mag-ingat po kayo sa scammers. Yung legit one and only Purple Teen ko ay may check sa dulo. I will not send you message requests or hindi po ako mauunang mag-message sa inyo para mag-offer ng kung ano-ano. Kayo po mismo ang mag-PM sa akin. Kung balak niyo pong mag-avail ng subscription, magpo-private reading, or mag-inquire. Thank you so much. At the bottom of the deck is Two of Swords reversed. Something about decision na naman or making a choice. Kailangan mo talagang mag-decide, dear. Kailangan mo talagang mag-decide. Kailangan mo na talagang mag-isip, mag-decide, kumilos. Hindi ito yung time para, alam mo yun, panoorin mo na lang na mangyari yung mga bagay-bagay. No. Hindi ito yung time para mag-hesitate ka. Kasi nga merong twists and turns dito na lumilitaw eh. So sabihin na natin na yung mga yan, sabi ko nga, kahit sabihin na meron ka ng mga carefully laid out plans, meron at merong unexpected na darating. And yun nga yung sinasabi ko kanina na you need to brace yourself dito sa paparating na to. Well, at least lumitaw sa cards, di ba? Mangyari man yan or hindi, card reading lang naman yan eh. Kasi pwede rin namang hindi mangyari talaga yan, di ba? Pero at least, di ba? Meron tayong idea, no? And makakapag-prepare ka somehow. So, yun na nga, mukhang kailangan mong, ewan ko, makapag-adapt dito sa situation na to at kung kinakailangan mong mag-decide, kinakailangan mong kumilos, no? Eh, yun yung dapat mo talagang gawin. Alternatively, si Two of Swords, feeling ko lang, pwedeng yan ay isang blockage na matatanggal, no, sa situation mo. Kung ano man yan in general, nakakita ako ng pakikipag-communicate dito or messages. Okay? So, kung nag-e-expect ka ng mga mensahe, ng phone call, ng email, kung tungkol man saan yan, from someone man yan, or email about work, or email or call about applications, no? Maaaring yan ang hinihintay mo. I can also sense na meron kang mga maiisipan dito. Pwedeng mga bagong creative ideas mo yan. Para kumita ng pera, o yan, baka meron kang mga naiisip na bagong racket, pagkakakitaan, sideline. Ano pa?
Death card, okay. Mukhang ano, baliktad yung death card mo. Nafe-feel ko dun is puwedeng hindi ka prepared dito sa mga changes talaga na ito, eh. Sabagay 'no, kasi kung sinasabi nga diyan na biglang may twist and turns, puwede kasing unprepared ka. Ito kasing si Death card reversed is ano, feeling ko lang merong changes na darating. Major 'yan by the way, major. So, binanggit nga pala rito, major changes and interruptions and yun din yung na-feel ko rito nung nakita ko 'yan. So, yun na nga, maaaring yung twist and turns na yan na darating, eh, hindi ka makakapag-prepare or mahihirapan kang makapag-adapt, maka, maka, ano tawag dito, maka-adjust. Oo, dito sa major change na yan. Hmm. Okay. Ano pa? Oh. So, nakakakita rin ako dito yung iba pwedeng may disharmony sa bahay, may problema with family members or relatives, puwedeng yung ibang mag-asawa baka maka-experience kayo ng, problem pagdating sa inyo as mag-asawa or as a couple. Hmm, meron, actually merong something na mahirap mahirap na puwedeng, pagdaanan na related sa family. Okey, hindi ko alam kung pinansiyal 'yan o puwede rin namang ibang bagay. Yes, puwedeng sa relationship yung major problem na yun or change na yun. Puwedeng sa paraan ng pamumuhay ninyo as a family or puwedeng sa family member mo. Yung iba dito nakaka-sense ako pagdating sa love life puwedeng magkakaroon ng walang pansinan, tampuhan, puwedeng samaan ng loob. Dedmahan energy nafi-feel ko, eh, pagdating sa person na ka-connect mo or sa love life mo. Pero sabi kasi dito, yung iba naman, siguro yung mga singles 'to, kasi puwedeng yung iba rito, na wala namang problema, eh, magto to the next level nga daw yung love life ninyo. Pero parang meron din kasi ako na-feel na dedmahan energy. So, puwede rin naman na hindi yun sa person mo, kung hindi naman yun sa asawa mo, partner mo, jowa mo, ka-connect mo, puwedeng ibang tao lang yung kadedmahan mo diyan. 'Pag hindi alam yung kadedmahan, ibig sabihin hindi nagpapansinan, hindi nag-iimikan, nag-iisnaban or nag-iiwasan. Yes. Nakakakita rin ako dito ng ano, puwedeng mga energy ng mga tao na, na ano, na naiinggit sa'yo or iba-bash ka, nakiki-criticize ka, tumataas kilay sa'yo, tinatarayan ka, yung mga ganyan. Or maaaring i-belittle ka. Eh, maaari ring may gagawin ka tapos hindi maa-appreciate yung ginawa mo. Hmm. Basta merong energy dito ng ano, eh, instead na mapansin ka, hindi ka mapapansin. Okey? Instead na ma-appreciate ka, puwedeng hindi ka ma-appreciate. Sa romantic man 'yan or in general. Puwede rin na meron kang gagawin dito na maaaring hindi maging successful or hindi mo makuha yung outcome na gusto mo or hindi mangyari yung gusto mong mangyari, puwede rin, 'no? Basta kahit na anong challenges yung lilitaw na yan sa Seven of Wands, huwag kang mag-gi-give up. Kasi meron talagang tough and trying times, eh. Whether itong tough and trying times na 'to is sa sarili mo, puwedeng sa pera, sa trabaho, or puwede rin sa family or sa love life. Kasi nakikita ko talaga dito na mahihirapan ka with the Seven of Wands reversed or mahihirapan kayo kung pamilya niyo man yung
kung tungkol man sa family. Kasi malakas din kasi yung energy dito na related sa bahay, sa family. Okay? Ang key dito is katatagan, na kahit na merong tough and trying times, kahit na merong mga unexpected situation, twists and turns, basta hindi ka magpapatalo doon, basta hindi ka basta aatras or hindi ka basta-basta mawawala ng pag-asa or give up or hindi ka dapat susuko dun sa laban na yan. Okay. With the Magician card, this is a card ng transformation. So, meron talaga. Aside dun sa mga changes na lumilitaw dito, ito naman feeling ko this is a positive transformation, Taurus. Nafe-feel ko dito, meron kang magic or kakayahan na matransmute itong mga challenges na to, itong mga tough and trying times na to. Meron kang kakayahan na mag-manifest and mabago yung situation mo. Kasi, magician, upright ito eh. Ibig sabihin, andyan yung mga kailangan mo. Skills man yan, abilidad, alam mo yon. Basta yung mga tools na kailangan ni magician is nandyan. So, feeling ko lang, kaya mo yung i-transform, kaya mong i-transmute yan, i-convert, kaya mong baguhin yung situation. Okay, so that's all for now. Thank you so much for watching. Godspeed.